Mainit na balita. Two Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw 10 billion pesos. Ay, 10 billion dollars. Okay? Ayan na binalita yan. Pero hindi masyado hinighlight o hindi binabalita. So ngayon, ang nakikita natin dito mga palangga, ito ay konektado. 350 tons. Di ba? Ito ay ginto ng Pilipino. Di ba? Ito ay galing sa Pilipinas. Dahil recently nga, di ba, nagbenta sila ng ginto natin na hindi nila maipaliwanag sa atin, mga kababayan. So, dapat imbestigahan ito. Merong reports, only Philippine Star ang nag-ulat. Tignan natin. Pakita natin to sa inyo, ha. I-remove ko lang to. So, ito'y magko-connect. Magko-connect ito. Stop screen natin. Present natin itong isa. Magko-connect ito sa balita from Philippine Star at iba pang news. Alright. Tingnan natin to. Ito, ha. I think konektado ito na hindi binabalita ng ibang mainstream media. Two Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw 10 billion pesos. Ay, 10 billion dollars. Okay? Ayan na binalita yan. Pero hindi masyado hinighlight o hindi binabalita ng, I don't think na binalita ito ng mga ABS-CBN, Channel GMA News, News 5. Parang hindi ko kasi nakita ito, nare-research ko. Kanina, bago tayo mag-vlog, hindi ko nakita. Alright? Sabi dito, Manila, Philippines, two Filipinos in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw $10 billion from an HBC branch using fake documents. Yung article kanina, na binasa ko sa inyo, from the whistleblower Mr. Peng, ang date nun is April 30, 2025. Itong balita na binabasa natin ngayon, prior ito. Yang dalawang Pilipino na yan in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw 10 billion from HSBC branch using fake documents. Diba? Kanina, sa unang binasa natin, it's also HSBC. Okay? So sabi dito, Ramon Rebellosa Jr., 68, and the woman 38 who claimed to be a lawyer allegedly presented a forged capability letter, a guarantee letter, and a certificate of balance of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to withdraw the funds on February 10. Rebellosa, who claims to be businessman, was denied bail by Principal Magistrate Donso on February 20. Another bail hearing is set on Feb 27. The offense can put Rebellosa in prison up to 14 years. So rejected Rebellosa's request for access to his personal belongings so he can contact his relatives in the Philippines and raise money for his bail. Apart from the Filipinos, police also arrested 3 suspects, accomplices, a Malaysian man, Taiwanese man, and a woman who used a Hong Kong and Macau travel permit to enter Hong Kong. So ngayon, ang nakikita natin dito mga palangga, ito ay konektado. Hindi naman mag-aakto, okay? Tingnan natin ha. Hindi naman mag-aakto itong mga ito, yung dalawang nahuli, ng mag-withdraw ng 10 billion US dollars. Imagine nyo mga kababayan, 10 billion US dollars. I don't know how much yung halaga nung nung 350 tons. Tingnan natin. Itong 350 tons na to, tingnan natin itong mga dokumento dito. Alright. Yung sulat na yan, alright, dito yan, okay? Nandito yan sa phone ko. Yung letter na yan, pagkaliit-liit kasi na hindi ko mabasa, okay? Tignan natin, ha? Okay. Alright. So, yung sulat na yan, ito. Ayan. Sulat yan ni, to HSBC, sulat yan ni Imelda Marcos. Mga kababayan. Basahin natin. Dear sirs, sabi niya dito, herewith the undersigned is renewing for the 7th time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, aka Shirley Kua Liang, to be my true and lawful signatory in any monetary transactions in your good bank.
the Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, based in China, Hong Kong, and Singapore. Her honesty and loyalty to the family, the Romualdez and Marcos, cannot be contested, thus continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks a million. Ayan ba daw? O, signed. Ayan. Based din sa report na yan, ha? Ayan, ha? O, nireport yan ng, hindi lang yan na, yung media na yan ang nag-report. Marami pa. So, dito sa pangalawang letter, basahin natin, ang nakalagay dyan, mga kababayan, right, natin to. Ipinapakita dyan yung transaction. Ayan, no? Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment amendment. Transaction code, ito yung gold transaction nila. AU 350MT, seller's code, buyer's code. Ang sabi dito, all the payments pursuant to the sale. Okay? Ayan, basahin ko na napakalabo dyan. All payments pursuant to the sales and purchase agreement in respect to the entire payment mode, each and every tranche of the buyon, okay? Transferred, title, ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts, covering payments to the owners, sellers, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries, strictly in accordance as follows. Ito yung hatian nila ng halaga ng pera nitong ng gold na ito. A net proceeds to the owner, sellers, 94% invoice gross value, details of payment directions as below. Number 1, 90% in cash into the designated accounts of owner and seller. 1% in cash to be paid to the paymaster, si Mr. Pio G. Muhar. Ayan, may passport number pa. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Jonella. Ayaw ko siya ito mga to. Edmond Petron, Philippine passport number, ayan, may information. International and Commercial Bank of China, Asia. Ayan, Shung 1, branch 152-2154, Kunot Road, Central Hong Kong, account number, Swift code, Then, ang 2% in cash to be paid to the paymaster, to Mr. Lung Cheng. Okay, passport number, Anyway, so yan, makikita nyo yung information ng mga porsyento kung paano nila paghati-hatiin itong pinagbentahan nitong ginto na ito, mga kababayan. Excuse me. So ngayon, habang kayo ay nagugutom dyan sa Pilipinas, habang tayo ay ginigipit nitong mga bangag na ito, ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan, pinapakita dyan sa binasa nating report galing sa whistleblower na Taiwanese, okay, na isiniwalat niya na siya ay nag-file na ng report noong April 14, 2025 sa Hong Kong Monetary Authority na inaakusahan niya nga ng money laundering itong Marcos Bangag family through gold transactions, which is 350 tons. Napakalaking deal, 350 tons, mga kababayan. Okay? At according to him, yung transaction na nga yan, kanina binasa natin, is 350 tons of gold. Okay? Na pinacilitate through HSBC, private banking in Hong Kong from 2006 to 2011, which is June kanina, ang binasa natin sa Philippine Star, alright, na, what you call it, na in-report noong February. Ngayon, mga kababayan, napakadaming pera. And according to Mr. Peng, na ang Marcos Bangag administration ay mayroong proceeds, profit dito na over 100 billion US dollar in 18 bank accounts around the world.
So ipinakita sa sulat na yan na inauthorize niya yung kanyang I don't know kung tagapamahala o kanyang inatasan niya na si Indita para ibenta ang mga ginto gamit ang mga shell companies. 'Di ba? Kanina binasa natin from different parts of the world, Europe at kung saan-saan pa. At sinabi dito sa report, okay, na iba't ibang mga personalities, iba't ibang mga lahi, over a dozen personalities or intermediaries mula sa iba't ibang bansa, US, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, at Pilipinas. At kino-question nga saan nanggaling yung ginto. Kasi hindi maipaliwanag kung saan kinuha yung ginto. Kaya nga sabi ko baka ito pa yung kay Rogelio Rojas ba yun? Naalala nyo, di ba may pelikula yon? Ay, bata pa tayo noon eh. Di ba? Nabigla na lang nawala yun at namatay na lang to yung si Rogelio Rojas. Baka ito isa sa mga ginto. Ito kasi 1990s pa daw ito eh. Based on that report. Ngayon, ipinapaliwanag sa ulat na walang kakayahan ng isang regular business person o normal na not normal eh, yung regular na negosyante na magkaroon ng ganitong possession na 350 tons of gold and to the amount of 100 billion US dollars, mga kababayan. So, habang nagsasalita tayo, based sa report that was yesterday ay ongoing ang investigation at nag-create na nga ng special investigation team diyan sa Hong Kong. Ngayon, ang ibang mga Thai, based sa report, ay may mga gumamit din sa Marcos family o Marcos name, at nagki-claim din ng mga, nakikisawsaw o nakiamot dito at magki-claim nga ng mga proceeds itong mga ginto na ito. Ngayon, mga kababayan, napakatagal na nitong pinag-uusapan natin ginto, hindi pa nagbabayad itong mga hinayupak na mga Marcos na ito. Ngayon, dapat ito talaga imbestigahan ng international. Kasi ang Department of Justice ng Pilipinas ay sakop na pwede silang umakto. Natignan ito ang mga kahinahinala, kaduda-duda na we're just talking 350 tons of gold pa lang Ito yung in-expose dito sa balitang ito. Kasi nga, ang transaction dito is US dollar. So meaning, ginamit ang US currency ng Amerika, so pwedeng imbestigahan ng Department of Justice. Itong itong transaction, according to Mr. Peng, na kinasasangkutan na naman ng pamilyang Marcos Bangag, mga kababayan. So ngayon, wala namang pakialam ang mga Marcos na ma-damage yung kanilang pangalan kasi damage na. Kasi recently nga, nangidnap sila, di ba? Ng Pangulong Duterte. Ngayon kung ano-ano mga paggigipit nila. So, dapat talaga ito ay panagutin. Panagutin itong mga hinayupak na to at ibalik sa Pilipinas. Ang perang ito, saan man sila kukuha ng pera? Saan sila kukuha ng ginto? Sige nga. 350 tons. Di ba? Ito ay ginto ng Pilipino. Di ba? Ito ay galing sa Pilipinas. Dahil recently nga, di ba, nagbenta sila ng ginto natin na hindi nila maipaliwanag sa atin, mga kababayan. So, dapat imbestigahan ito, sa atin din sa Pilipinas, pero wala namang batas na sa Pilipinas Diba? Kasi ito ay clear violation ng anti-money laundering. At kitang-kita dito sa report na ito na ayaw pag-usapan ng media, mga kababayan, na meron na namang kaganidan ang Marcos Bangag administration na ito. Maliban sa pagnanakaw nila, pangingidnap, nagkakapera sila, smuggling, nagkakapera sila. Ngayon, ito, lumabas na naman ang panibagong pagnanakaw nila sa pera sa ginto ng bayan.
Pero hindi pa sila nagbabayad. Hindi pa sila napanagot. Nabudol tayo, napaupo pa natin yung mga walang yan. Kaya yung kanilang mga assets, di ba? Ang iba ay nagalaw na nila. Na-defrost na ang kanilang mga assets nung naging pangulo si Bangag. At ngayon patuloy sila na nagnanakaw. So dapat talaga bawiin sa kanila itong perang ito. Imagine we're talking about 100 billion US dollars. Okay? Ginto. Ilan? Diyos ko. 100 billion US dollars. Magkano yan? Hindi na sana tayo naghihirap. Kayo dyan. Hindi na kayo nagpipila-pila sa mga ayuda na yan kung yung perang yan. Okay? Yung perang yan ay ilaan, bawiin sa mga inayupak na yan, ipagtayo ng mga infrastructure project, bigyan, wala na sana ng OFW. Diba? Nalala niyo yung interview ni Imelda Marcos, yung mga bill of lading na sinasabi niya? Ayaw nila pag-usapan yun eh. Totoo yun. So ito naglabasan na naman, bago to, April 30. So ang sabi pa nga ni Imelda Marcos noon, ganid talaga. Ganid talaga. Mamamatay na lang yung matandang yan. Mga putang ina yung mga pamilyang yan. Na hindi naman nila maldadala sa hukay yung bilyon-bilyong pera na imbisana. Ang sabi ni Imelda, 'di ba? Nung in-interview siya sa GMA, ano ang sabi? Na mababayaran ang utang ng Pilipinas at even ang utang ng mundo. And this one is 100 billion US dollars. Kalimutan na natin yung utang ng mundo, yung utang na lang ng Pilipinas. 'Di ba? So, wala na sanang OFW. Sana ang Pilipino, kung itong perang ito ay ilalaan sa mga infra projects, ilalaan sa mga healthcare, healthcare, education, livelihood and everything, hindi na po kayo mangingibang bayan. Dapat ang pag-abroad ay nagbabakasyon na lang tayo. Pero dahil likas na ganid ang Bangag, dahil sa kabila ng itong in-expose nitong Mr. Peng na ito, habang sila pala ay may mga perang ganito kalalaki, wala silang tigil sa kananakaw dyan sa national budget. Di ba? Yung 25 budget, talagang wala silang katapusan. Demonyo talaga itong mga ito. Wala silang kagapaguran magnakaw ng pagnakaw. So dapat ito ay imbestigahan, I think nabanggit doon kanina, ng Financial Action Task Force or FATF. Kasi sila yung may role, di ba, to what? Puhulihin o to combat money laundering and terrorist financing. Okay? So ngayon, mga kababayan, dapat i-pressure nila ang Hong Kong, di ba, na talagang ito ay imbestigahan at malaman na itong gintong 350 tons sa nagkakahalaga ng 100 billion US dollars, ito ay pera o pag-aari ng bawat mamamayang Pilipino. Sabi ko nga, hindi na sana kayo naghihirap. Okay? I-push natin ang Hong Kong Monetary Authority na ito ay talagang panagutin, ay i-freeze, huwag ibigay yung mga nandiyan pa, at talagang dapat ito ay maibalik sa ating mga kababayan. I hope talagang maibalik ito sa kaba ng bayan at hindi nanakawin ng mga demonyong nakaupo. At dapat i-freeze ang asset ng mga bangag, 'di ba? Itong Amerika, 'di ba? Naka-freeze yung kanilang mga asset nung sila ay 'di ba? Kinasuhan sila. No. Ngayon, ano nangyari? May mga kaso pa yan sila sa Amerika. And now, this is new thing. 350 tons. Wala talagang kabusugan itong mga bangag na ito, mga kababayan. So ngayon, ano gagawin natin? So i-push natin ang international, pero ang problema kasi ayaw pag-usapan ng media. Hindi ko alam kung sila ba ay sinasalakpakan ng kanilang mga kipay, ang bunganga nila para hindi pag-usapan itong national interest na issue ng pagnanakaw ng mga bangag na ito. Okay? 350 tons, mga kababayan. Dapat imbestigahan ito at sana, I think, kailangan nyo sumulat. Nakita nyo yung article dyan kanina. Kayo dyan ng mga lawyers, sulatan ninyo ang DOJ ng Amerika. Diba? Magtulungan tayo, i-attach yung mga article dyan
na pinakita ko, makikita nyo naman dyan, di ba? Pwede tayong mag-email dito sa United Nations Office on Drugs and Crime or UNODC na kung saan they are in charge to monitor according to, dito sa link na to, they are in charge to monitor global illicit financial flows and promotes anti-money laundering enforcement. Ngayon, mga kababayan, at pwede rin pala sila, okay? Pwede din, ito dapat ang nire-report sa Interpol ang mga hinayupak na to eh. Di ba? But anyway, kailangan mo na ng investigation. Kasi pag napatunayan, well, alam nyo na eh. Mapapatunayan talaga na itong bangag na Marcos Jr., ang kanyang pamilya. Kaya sabi ko sa inyo, si Amy Marcos ay hindi niya talaga ibubukilya ang kapatid niya. Na bangag-bangag. Kasi lahat sila nakikinabang. 350 tons. And I hope yung next president, I hope magkatotoo yung panaginip ko na overdose si Bangag at nagkirig-kirig. Okay? At yung susunod na Pangulo ay talagang panagutin ito at kunin ang pera at ibigay sa mga proyekto, ilaan sa mga proyekto sa mga Pilipino at hindi na kayo naghihirap. Kasi eto mga kababayan, malinaw naka-impeach ang ginagawa ni Bangag. Lahat yung ginawa niya kay Pangulo Duterte, pang-kidnap, lahat siya dapat ang impeach, hindi si Inday Sara. Siya dapat ang kasuhan. Pag nawala na yan, si Bangag, malay mo, kaso pag natotoo yung panaginip ko, nagkirig-kirig na siya, wala na tayong kakasuhan. Ang kakasuhan na lang natin, yung mga pamilya niya, na mabuhay pa, para ipaluwa sa kanila ang pera ng bayan, i-freeze ang kanilang mga assets, ibalik ito sa ating national treasury o ibigay sa Pilipino through education, through infrastructure, at kung ano-ano pang mga livelihood program at hindi na nagtitiis ang mga OFW na umaalis sa kanilang mga mahal sa buhay para kumita ng kaperanggot na pera, 15,000, 20,000 pesos para lang sila makakain at makaaral ang kanilang mga anak. Pero according sa report, ang Bangag na pamilya, okay, ay mayroong 100 billion US dollars na money laundered through 350 tons of gold na hindi nila maipaliwanag kung saan nila kinuha ang gintong ito. Nakita nyo, mga kababayan? Grabe talaga ang kanilang pagwawalang hiya na sa atin, sa inyo. Pero wala, gusto nyo pa rin ng bangag-bangag, di ba? Yung iba, tatanga-tanga pa rin. Nangidnap na si Bangag. Lahat na ngayon, ano tawag dito? Nag-diversionary tactics na naman sila. Kanilang mga propaganda, ayan na, i-raid nila ang bahay ni Pangulong Duterte. Mga palangga, bakit? Bakit may mga ganito? Kasi nga recently, di ba, sobrang lakas ni Inday. Pumunta sa Maynila, nangampanya ang mga tao hanggang ngayon, dinudumog siya. Pumunta sa Leyte, hindi nagbibigay ng ayuda si Inday doon, ha? Walang 53,000, 5,000. So ngayon, para malihis ang ating kaisipan ng mga tao, dahil ngayon talagang, kumbaga, si Inday ay sobrang namumulaklak. Hitik na hitik sa pagmamahal ng Pilipino. Hitik na hitik ang Pangulong Duterte na kahit nasa dahig, dinadayog, dinudumog ng mga Filipino from all over the world. Nandun, nagkakaraoke, naglelechon sila, kumakain and everything. Sa kabila ng ginagawa nila sa Pangulong Duterte, sa pamilyang Duterte, ay lalo ngang minamahal at nakikita ninyo. At ngayon, nag-diversion sila kagabi, di ba? Nakita nyo, ang mga Dabawenyo ay nandoon para bantayan ang ang bahay ni Pangulong Duterte. Nililis nila to kasi nakita nila na sobrang bango, sobrang niyayakap si Inday Sara ng ating mga mamamayang Pilipino. So ito'y demolition job ito. Ito ay black ops na naman nila, mga kababayan. Diversion. Gagawa tayo ng kwento, ha? Ganito, sasabihin nila. O sige, Tore, kunyari, pumunta kayo doon, magpadala ka ng mga 80 o 40 o ilang batalyon doon para lihisin natin dahil masyado na ito si Sara Duterte, talagang nilalampaso niya yung mga kalaban
okay, yung mga kalaban sa mga iba't ibang distrito sa Maynila. So dapat lituhin natin. Siguro yan ang hindi siguro. Lumabas naman yan sa kanilang Oplan Horos at kung ano-ano mga kaletsya nila, di ba? Kung paano atakihin ang mga Duterte. So your transaction, may pumasok na transaction. Alright? 001. So anyway, mga kababayan, so nakita ninyo kung paano nila i-divert. Ganito nila sirain ang mga Duterte, pero sa kabila ng kanilang paninira, ay lalong minamahal ang ating Pangulong Duterte at lalong nagsasalita ang mga tao. Kanina dyan, di ba, ang mga magsasaka nasa Maynila. I think nandiyan pa din sila hanggang ngayon.